Kumusta mga kasaliksik? Sa kabila ng mabilis na pag-unlad ng hukbong dagat ng China sa mga nakalipas na dekada, hindi may kakaila na maraming kahinaan ang bumabalot sa kanilang kakayahan sa West Philippine Sea. Bagaman mayroong matataas na bilang ng mga barko at submarino, hindi ito nangangahulugan ng tiyak na dominasyon sa rehiyon. Maraming salik ang nagpapabagal at nagpapahina sa kanilang operasyon, at isa na rito ang distansyang kailangan nilang tawirin mula sa mainland China patungo sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ang mga isla sa West Philippine Sea ay daan-daang kilometro ang layo mula sa China, kaya't ang mabilisang pagtugon sa anumang biglaang pangyayari ay isang malaking hamon. Kung ikukumpara sa Pilipinas, na natural na malapit sa rehiyon, ang China ay kailangang gumamit ng malalaking resources upang mapanatili ang kanilang presensya sa dagat. Ang kanilang mga barko ay kailangang sumailalim sa matinding logistical support, kabilang ang pagsuplay ng pagkain, gasolina, at iba pang pangangailangan ng mga tauhan. Habang tumatagal ang kanilang pananatili sa malalayong isla, mas lumalaki rin ang kanilang gastos at mas lumalaki ang tsansa na humina ang kanilang depensa. Dagdag pa rito, ang posibilidad ng bagyo, masamang panahon, at iba pang natural na salik ay maaaring makasagabal sa kanilang mga operasyong militar na nagiging isang malaking disbentahe. Bukod sa hamon ng distansya, ang China ay hindi lamang nakikipagtunggali sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya na may kanya-kanyang inaangking teritoryo. Ang Vietnam, Malaysia, Indonesia at maging ang Brunei ay may sariling mga interes sa South China Sea, dahilan upang ang China ay magkaroon ng maraming kaaway ng sabay-sabay. Sa bawat kilos ng kanilang hukbong dagat, hindi lamang Pilipinas ang maaaring tumugon, kundi pati na rin ang iba pang bansa na handang ipagtanggol ang kanilang soberanya. Ang ganitong sitwasyon ay naglalagay sa China sa isang delikadong posisyon dahil kailangang nilang pagtuunan ng pansin ang iba't ibang lugar ng sabay-sabay, imbes na mapokus ang kanilang lakas sa iisang kalaban. Isa pang malaking kahinaan ng hukbong dagat ng China ay ang kanilang pagkakawatak-watak. Dahil sa lawak ng kanilang inaangking teritoryo, hindi nila maaaring ipunin ang kanilang buong puwersa sa isang bahagi ng dagat lamang. Ang kanilang mga barko ay kailangang ipakalat sa iba't ibang panig ng West Philippine Sea. At dahil dito, nagiging mahirap ang epektibong koordinasyon at pagresponde sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Kung sakaling magkaroon ng komprontasyon sa isang partikular na lugar, maaaring abutin ng ilang oras o kahit ilang araw bago makarating ang reinforcements mula sa ibang bahagi ng rehiyon. Ang ganitong kalagayan ay nagpapakita na bagaman maraming barko ang China, hindi nila agad-agad magagamit ang mga ito ng sabay-sabay sa isang labanan. Maliban sa mga pisikal na limitasyon ng kanilang hukbong dagat, may isa pang aspeto na nagiging hadlang sa pagiging epektibo ng China sa West Philippine Sea: ang kakulangan nila sa aktwal na karanasan sa labanan sa dagat. Bagaman marami silang isinagawang military exercises, iba pa rin ang tunay na engkwentro kung saan may tunay na panganib at hindi nakatakda ang magiging kalalabasan ng laban. Ang Pilipinas, bagaman mas maliit ang hukbong dagat, ay may matagal ng karanasan sa maritime security at patuloy na nagsasagawa ng operasyong pangdepensa sa sarili nitong teritoryo. Ang mga sundalong Pilipino ay may malalim na kaalaman sa mga taktika ng gerang pandagat, lalo na sa masisikip na daanan ng dagat at isla, na maaaring maging malaking kalamangan sa anumang sagupaan. Huling kahinaan ng China sa West Philippine Sea ay ang labis nilang pagdepende sa mga artificial na isla bilang mga forward operating bases. Bagaman sa unang tingin ay tila isang advantage ito dahil nagbigay sa kanila ng foothold sa rehiyon, sa katunayan, ito ay isa ring malaking liability. Ang mga artificial na isla ay mahina laban sa natural na sakuna tulad ng bagyo at tsunami. At higit sa lahat, maaari itong maging target ng mga taktikal na atake. Kung sakaling magkaroon ng isang digmaan o malawakang sagupaan, maaaring sirain o harangan ng mga kalaban ang supply lines patungo sa mga islang ito, na magre-resulta sa pagka-isolate ng kanilang mga sundalo roon. Hindi tulad ng Pilipinas na may natural na isla bilang base militar, ang China ay kailangang maglaan ng napakalaking pondo at effort upang mapanatili ang mga artificial na isla, isang bagay na maaaring hindi nila kayanin sa pangmatagalang labanan. Sa kabila ng kanilang impresibong bilang ng barko at submarino, malinaw na hindi perpekto ang hukbong dagat ng China. Ang kanilang mga kahinaan sa logistic, pagkakaroon ng maraming kaaway,
pagkakawatak-watak ng puwersa, kakulangan sa aktwal na labanan, at pagdepende sa artipisyal na isla ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit hindi nila basta-basta makakaya ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa harap ng mga kahinaang ito, lumilitaw ang posibilidad na hindi China ang magtatagumpay sa dulo ng araw, kundi ang mas pamilyar, mas matibay at mas determinado na puwersang Pilipino. Sa kabila ng laki at dami ng barko ng hukbong dagat ng China, hindi nangangahulugan na ang Pilipinas ay isang madaling kalaban sa West Philippine Sea. May mga natatanging katangian at estratehikong kalamangan ang Pilipinas na nagbibigay sa kanya ng kakayahan upang supili ng anumang banta mula sa China. Sa isang labanan na hindi lamang nakabatay sa dami ng barko kundi pati na rin sa diskarte, kaalaman sa kalikasan, at husay sa pakikibaka, ang Pilipinas ay may mga natatanging sandata na maaaring gamitin upang protektahan ang soberanya nito sa karagatan. Isa sa pinakamalaking kalamangan ng Pilipinas ay ang malalim nitong kaalaman sa topografiya at kondisyon ng karagatan sa West Philippine Sea. Ang mga Pilipinong sundalo at mangingisda ay matagal nang sanay sa galaw ng tubig, lagay ng panahon at estratehikong daanan sa lugar. Ang pag-unawa sa likas na galaw ng dagat at pag-alam kung saan maaaring lumusob o magkubli ay isang malaking bentahe sa anumang sagupaan. Sa anumang labanan, ang kaalaman sa teritoryo ay maaaring maging mas mahalaga kaysa sa bilang ng barko. Ang Pilipinas ay may kakayahang gumamit ng maliliit ngunit mabilis na sasakyang pandagat upang gumalaw ng hindi madaling matunton ng radar ng kalaban. Dagdag pa rito, may kakayahan ng mga sundalong Pilipino na gumamit ng mga likas na yaman sa paligid upang makabuo ng mga depensibong estratehiya na maaaring mahirapang sagutin ng hukbong dagat ng China. Bukod sa husay sa dagat, ang pagpapalakas ng lokal na industriya ng pangingisda ay isa pang estratehikong hakbang ng Pilipinas upang palakasin ang presensya nito sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ang mga Pilipinong mangingisda ay hindi lamang kumukuha ng kabuhayan sa West Philippine Sea, kundi nagsisilbi ring mata at tenga ng bansa sa karagatan sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila sa pamamagitan ng suporta sa infrastruktura, teknolohiya at proteksyon mula sa gobyerno. Nagiging epektibong bantay sila laban sa panghihimasok ng China. Sa bawat bangkang Pilipinong naglalayag sa karagatan, may isang saksi sa tunay na kalagayan ng West Philippine Sea. Ang presensya ng daan-daang bangkang pangisda na may proteksyon mula sa hukbong dagat ng Pilipinas ay maaaring magdulot ng malaking problema sa mga barko ng China, lalo na kung pipilitin nilang paalisin ang mga ito. Samantala, ang patuloy na pagsasanay at modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay nagiging pangunahing bahagi ng estratehiya ng bansa upang mapalakas ang depensa nito sa West Philippine Sea. Bagaman hindi pa kasing lawak ng hukbong dagat ng ibang bansa, ang Pilipinas ay patuloy na nakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa upang mapabuti ang kakayahan ng mga sundalo at palawakin ang arsenal ng hukbong dagat. Ang regular na pagsasanay sa pakikidigma sa karagatan, paggamit ng modernong armas, at pagpapalawak ng depensibong estratehiya ay nagiging daan upang maging handa ang bansa sa anumang sitwasyon. Hindi na rin ito ang parehong hukbong dagat na dating kulang sa kagamitan at pagsasanay. Ngayon mas handa at mas epektibo na ang Pilipinas sa pagpapadala ng kanilang mga sundalo sa dagat na may malinaw na layuning ipagtanggol ang kanilang teritoryo sa anumang oras. Ngunit hindi lamang sa aspeto ng militar umaasa ang Pilipinas. Ang diplomatikong pagkilos ay isa pang sandata na patuloy na ginagamit upang itulak ang China sa isang sulok. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga internasyonal na usapin, patuloy na ipinapaabot ng Pilipinas ang kanyang hinaing sa iba't ibang pandaigdigang samahan tulad ng United Nations, ASEAN, at iba pang mga pandaigdigang hukuman. Sa tagumpay ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration noong 2016, napatunayan nitong may matibay itong pundasyon sa pandaigdigang batas at may karapatan ito sa West Philippine Sea. Ang pagpapatuloy ng diplomatikong pagsisikap ng bansa ay hindi lamang nakakatulong sa pagprotekta sa teritoryo nito kundi nagiging daan din upang makakuha ng suporta mula sa iba pang bansa. Hindi sapat ang lakas ng militar kung walang kasamang matalinong diplomasya at ito ang isang aspeto kung saan mahusay ang Pilipinas. Huli,
Ang paggamit ng teknolohiya ay isa pang aspeto kung saan maaaring makalamang ang Pilipinas sa isang matagalang labanan sa West Philippine Sea. Ang modernong satellite surveillance, unmanned aerial vehicles, at iba pang makabagong kagamitan sa monitoring at komunikasyon ay nagbibigay sa Pilipinas ng kakayahang bantayan ang bawat galaw ng China sa rehiyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga advanced radar system, mas mabilis at mas eksaktong natutukoy ng hukbong dagat ng Pilipinas ang mga barko ng China na nagbibigay sa kanila ng sapat na oras upang maghanda at magdesisyon sa kanilang susunod na hakbang. Dagdag pa rito, ang paggamit ng cybersecurity at digital warfare ay maaaring maging isang epektibong sandata upang hadlangan ang operasyon ng hukbong dagat ng China. Sa kabila ng pagiging maliit na bansa kumpara sa higanting China, hindi maaaring maliitin ang Pilipinas. Ang kakayahan nitong gumamit ng estratehikong kaalaman sa dagat, palakasin ang presensya ng mga mangingisda, sanayin at gawing moderno ang sandatahang lakas, lumaban sa diplomatikong paraan, at gumamit ng makabagong teknolohiya ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit hindi dapat ipagwalang bahala ang depensa ng bansa. Hindi ito labanan ng kung sino ang may pinakamaraming barko, kundi kung sino ang may mas matalinong diskarte sa pakikidigma. At sa aspetong ito, may malalaking sandata ang Pilipinas na maaaring sumupil sa anumang pagsubok na ihain ng China sa West Philippine Sea. Sa harap ng mga hamon at tensyon sa West Philippine Sea, ang Pilipinas ay hindi nag-iisa sa kanyang adhikain na mapanatili ang soberanya at karapatan sa nasabing karagatan. Ang matibay na ugnayan ng bansa sa mga kaalyadong bansa ay nagsisilbing mahalagang sandigan sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at kaayusan sa rehiyon. Ang suporta mula sa mga kaalyadong ito ay nagmumula sa iba't ibang anyo, mula sa militar hanggang sa diplomatikong larangan, na nagbibigay ng komprehensibong tulong sa Pilipinas. Isa sa mga pangunahing anyo ng suporta ay ang pagsasagawa ng pinagsamang pagsasanay militar. Ang mga bansa tulad ng Estados Unidos, Japan, Australia, at iba pa ay regular na nagsasagawa ng joint military exercises kasama ang Pilipinas. Ang mga pagsasanay na ito ay naglalayong palakasin ang interoperability at kahandaan sa depensa ng mga kasaping bansa. Sa pamamagitan ng mga ito, natututo ang mga sundalong Pilipino ng mga makabagong taktika at estratehiya na maaaring magamit sa aktwal na operasyon. Halimbawa, ang balikatan exercises na isinasagawa taon-taon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay naglalayong palakasin ang kooperasyon at kahandaan ng dalawang bansa sa harap ng iba't ibang banta. Ang ganitong mga aktibidad ay hindi lamang nagpapabuti sa kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas, kundi nagpapadala rin ng malinaw na mensahe sa internasyonal na komunidad tungkol sa pagkakaisa at determinasyon ng mga kaalyado sa pagpapanatili ng kaayusan sa rehiyon. Bukod sa pagsasanay, ang mga kaalyadong bansa ay nagbibigay din ng makabagong kagamitang militar at teknolohiya upang mapalakas ang depensa ng Pilipinas sa karagatan. Ang mga donasyon at bentahan ng mga modernong barko, eroplano, radar system, at iba pang kagamitan ay nagpapataas ng kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas na bantayan at ipagtanggol ang kanyang teritoryo. Halimbawa, ang Estados Unidos ay nagbigay ng mga high-speed patrol vessels at surveillance equipment sa Pilipinas upang mapabuti ang maritime domain awareness ng bansa. Ang Japan naman ay nag-donate ng mga Coast Guard vessels na ginagamit ngayon ng Philippine Coast Guard sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ang ganitong suporta ay mahalaga lalo na sa pagpapabuti ng kakayahan ng Pilipinas na tukuyin at tumugon sa mga banta sa kanyang teritoryo. Sa larangan ng diplomasya, ang mga kaalyadong bansa ay nagbibigay ng suporta sa mga international na forum, kinokondena ang agresyon ng China, at sinusuportahan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Halimbawa, matapos ang insidente ng pagbangga at paggamit ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc, ilang bansa ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala at suporta sa Pilipinas. Ang ganitong mga pahayag ay nagpapalakas sa posisyon ng Pilipinas sa mga usaping pandaigdig na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsunod sa international law at pagresolba ng mga sigalot sa mapayapang paraan. Ang diplomatikong suporta na ito ay nagdaragdag ng pressure sa China na igalang ang mga karapatan ng ibang bansa sa rehiyon
at sumunod sa mga pandaigdigang kasunduan tulad ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Hindi rin matatawaran ang pagpapalakas ng ekonomikal na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng mga kaalyadong bansa. Ang pagpapalalim ng ekonomikal na relasyon ay nagbibigay ng alternatibong merkado at pamumuhunan na nagpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas. Halimbawa, ang mga kasunduang pang-ekonomiya sa pagitan ng Pilipinas at Japan ay nagresulta sa pagtaas ng pamumuhunan sa iba't ibang sektor tulad ng infrastruktura, manufacturing at agrikultura. Ang ganitong mga ugnayan ay hindi lamang nagpapabuti sa ekonomiya ng bansa, kundi nagbibigay din ng mga oportunidad para sa pagpapalakas ng kapasidad ng Pilipinas sa iba't ibang larangan. Sa pamamagitan ng mga kasunduang pang-ekonomiya at kooperasyon sa iba't ibang sektor, nagiging mas matatag ang ekonomiya ng bansa na mahalaga sa pagpapanatili ng isang malakas na depensa. Huli, ang intelligence sharing ay isang kritikal na aspeto ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng mga kaalyadong bansa. Ang pagbabahagi ng impormasyon ukol sa galaw ng hukbong dagat ng China ay nagbibigay sa Pilipinas ng mas malinaw na larawan ng sitwasyon at nagpapahintulot ng mas mabilis na pagresponde. Sa pamamagitan ng real-time intelligence, mas nagiging handa ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa anumang banta o insidente sa karagatan. Halimbawa, ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa larangan ng intelligence ay nagresulta sa matagumpay na mga operasyon laban sa terorismo at iba pang banta sa seguridad. Ang ganitong uri ng kooperasyon ay nagpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang kanyang teritoryo at mamamayan. Sa kabuuan, ang suporta ng mga kaalyadong bansa ay isang mahalagang salik sa kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang soberanya sa West Philippine Sea. Ang kombinasyon ng militar, diplomatikong, ekonomikal at intelligence na suporta ay nagbibigay sa bansa ng mas matibay na pundasyon upang harapin ang mga hamon sa rehiyon. Sa pamamagitan ng patuloy na kooperasyon at pagkakaisa, ang Pilipinas at ang kanyang mga kaalyado ay naglalayong mapanatili ang kapayapaan, seguridad at kaayusan sa West Philippine Sea at sa buong rehiyon ng Indo-Pasipiko. Ang ganitong uri ng kooperasyon ay hindi lamang nagpapalakas sa depensa ng Pilipinas, kundi nagpapadala rin ng malinaw na mensahe sa internasyonal na komunidad tungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa harap ng mga pandaigdigang hamon. Sa harap ng patuloy na tensyon at mga hamon sa West Philippine Sea, ang Pilipinas ay kinakailangang magpatupad ng mga estratehikong hakbang upang mapanatili at mapagtanggol ang kanyang soberanya laban sa lumalawak na impluwensya ng China. Ang mga sumusunod na senaryo ay naglalayong magbigay ng malalim na pagsusuri sa mga posibleng hakbang na maaaring isagawa ng Pilipinas upang mapalakas ang kanyang posisyon sa rehiyon. Isa sa mga maaaring isaalang-alang na estratehiya ng Pilipinas ay ang paglikha ng mga artipisyal na hadlang sa mga kritikal na ruta ng karagatan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga estruktura o paglalagay ng mga kagamitan sa mga mahahalagang daanan. Maaaring limitahan ng Pilipinas ang galaw ng mga barko ng China na magre-resulta sa pagkaantala ng kanilang operasyon. Ang ganitong hakbang ay hindi lamang magpapabagal sa kilos ng hukbong dagat ng China, kundi magbibigay din ng pagkakataon sa Pilipinas na masubaybayan ang kanilang mga aktibidad. Halimbawa, ang paglalagay ng mga sonar buoys o underwater sensors sa mga estratehikong lokasyon ay maaaring magbigay ng real-time na impormasyon tungkol sa paggalaw ng mga barko ng China na magpapahintulot sa Pilipinas na agad na makapaghanda at makapagtugon sa anumang banta. Gayunpaman, ang ganitong hakbang ay nangangailangan ng masusing pag-aaral at koordinasyon upang matiyak na ito ay naaayon sa mga internasyonal na batas at hindi magdudulot ng eskalasyon ng tensyon sa rehiyon. Bukod dito, ang pagpapalakas ng presensya ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang teritoryo ay isang mahalagang hakbang upang patatagin ang kanyang pag-angkin sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga pasilidad at pagpapadala ng mga sibilyan sa mga isla. Maaaring palakasin ng Pilipinas ang kanilang claim at gawing mas komplikado para sa China ang pag-angkin.
ang pagtatayo ng mga pasilidad tulad ng mga paaralan, health centers at mga pasilidad pangkomunikasyon ay hindi lamang magpapakita ng aktwal na presensya ng Pilipinas, kundi magbibigay din ng serbisyong panlipunan sa mga sibilyan na naninirahan doon. Ang pagkakaroon ng mga sibilyan sa mga isla ay magpapahirap sa China na magsagawa ng mga agresibong hakbang nang hindi nagdudulot ng negatibong reaksyon mula sa internasyonal na komunidad. Ang ganitong hakbang ay nagpapakita ng determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang teritoryo habang ipinapakita rin ang kanyang pangako sa kapakanan ng kanyang mga mamamayan. Sa larangan ng impormasyon, ang pagsasagawa ng psychological operations ay maaaring maging isang epektibong estratehiya upang linlangin o lituhin ang hukbong dagat ng China sa pamamagitan ng pagpapakalat ng maling impormasyon ukol sa mga plano ng operasyon, maaaring magdulot ng kalituhan at pagkakamali sa panig ng kalaban. Halimbawa, ang paggamit ng mga decoy signals o pekeng komunikasyon ay maaaring magdulot ng maling interpretasyon sa panig ng China na magre-resulta sa maling desisyon o pagpoposisyon ng kanilang mga puwersa. Ang ganitong uri ng operasyon ay nangangailangan ng mataas na antas ng koordinasyon at seguridad upang matiyak na ang tunay na impormasyon ay hindi malalantad. Bagaman ito ay isang mapanlinlang na taktika, ito ay maaaring magbigay ng mahalagang kalamangan sa Pilipinas sa oras ng krisis. Ang pagbuo ng isang koalisyon ng mga bansa sa ASEAN na may parehong interes sa South China Sea ay isa pang estratehikong hakbang na maaaring isagawa ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng pangunguna sa pagbuo ng isang koalisyon, maaaring magsagawa ng pinagsamang operasyon at ipakita ang pagkakaisa laban sa agresyon ng China. Ang ganitong hakbang ay magpapakita na ang issue sa South China Sea ay hindi lamang usapin ng dalawang bansa, kundi isang rehiyonal na alalahanin na nangangailangan ng kolektibong tugon. Ang koalisyon ay maaaring magsagawa ng mga joint patrols, pagsasanay militar, at diplomatikong pagkilos upang ipakita ang kanilang pagkakaisa at determinasyon na ipagtanggol ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng internasyonal na batas. Ang ganitong pagkakaisa ay magpapadala ng malinaw na mensahe sa China na ang kanilang mga aksyon ay hindi tinatanggap ng rehiyon at maaaring magdulot ng mas malawak na diplomatikong pressure upang baguhin ang kanilang mga patakaran. Huli, ang paggamit ng legal na mekanismo ay isang mahalagang bahagi ng estratehiya ng Pilipinas laban sa China. Ang pagsampa ng mga kaso sa internasyonal na korte laban sa mga ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea ay maaaring magresulta sa mga desisyon na pabor sa Pilipinas. Halimbawa, noong 2016, nagtagumpay ang Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration na nagdesisyon laban sa malawak na pag-angkin ng China sa South China Sea. Ang ganitong mga legal na hakbang ay nagpapakita ng pangako ng Pilipinas sa mapayapang resolusyon ng mga sigalot at sa pagsunod sa internasyonal na batas. Bagaman maaaring hindi agad maipatupad ang mga desisyon ng korte, ang ganitong hakbang ay nagpapalakas sa moral na posisyon ng Pilipinas at nagbibigay ng legal na batayan para sa kanyang mga pag-angkin. Ang patuloy na paggamit ng legal na mekanismo ay nagpapakita ng determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang soberanya sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Sa kabuuan, ang mga estratehikong senaryo na ito ay nagpapakita ng iba't ibang hakbang na maaaring isagawa ng Pilipinas upang mapalakas ang kanyang posisyon laban sa China sa West Philippine Sea. Ang kombinasyon ng mga pisikal na hakbang, diplomatikong pagkilos, at legal na mekanismo ay nagbibigay sa Pilipinas ng komprehensibong estratehiya upang harapin ang mga hamon sa rehiyon. Sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano at koordinasyon, maaaring mapanatili ng Pilipinas ang kanyang soberanya at maprotektahan ang kanyang mga interes sa harap ng mga pagsubok na dulot ng lumalaking impluwensya ng China.